una na hingi ng accountability at tanggihan ang anumang pagtatangkang ipagwalang bahala ang impeachment process. Ginawa ng mga ito ang pahayag matapos muling manindigan ni Senate President Francis Escudero na iligal para sa Senado na mag-convene bilang isang impeachment court habang walang sesyon ng Kongreso. Patuloy na umaapela ang mga militanteng mambabatas na agad na magpatawag ng special session para mabuo ang impeachment court. Anila bawat araw ng pagkaantala, nakikinabang umano ang Duterte camp at nabibigyang daan ang kawalan ng pananagutan. Tanong ni House Assistant Minority Leader Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, bakit hindi maituturing na espesyal ang proseso ng pagpapanagot sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa? Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, nagiging questionable ngayon ang commitment ng administrasyon sa accountability dahil sa pag-aatubiling isulong umano ang impeachment process. Samantala, gumagawa umano ng distraction ng kampo ng mga Duterte upang maialis ang atensyon ng publiko sa issue ng impeachment. Sagot ito ng isang House Deputy Majority Leader sa mga aligasyon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na diversionary umano ang usapin ng impeachment ng kanyang kapatid na si VP Duterte. Questionable umano ang timing nito sa gitna ng mga aligasyon ng anomalya sa 2025 budget bill. Likewise, distraction din yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi pa rin nila nasasagot si Mary Grace Piatos. So, hanap-hanap distraction, hanap-hanap diversion para hindi pag-usapan. Hindi, dumidiskarte pa rin sila. Meron po tayong may quadcom, may goodcom. So, this is all an inquiry. Meron pong mga naipresenta. Meron pong halos konkreto na mga ebidensya na nandyan. As compared to theatrics and distractions na ginagawa nila. We were open to the public as compared yung hindi naman nagsasalita, bigla na lang magsasalita ng ganyan. So, theatrics lang talaga yan. Diversion. To my knowledge, yung issue ng impeachment came first before the issue of the GAA. May mga naghahain ng petisyon kaugnay ng 2025 budget sa Korte Suprema, gayon din sa issue ng impeachment. Rosa Licos,